Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang binheng inihasik sa iba't ibang uri ng lupa. Hindi lahat ng binhe ay tumutubo, hindi lahat ng tumutubo ay nagbubunga, at hindi lahat ng nagbubunga ay nananatili. Isang araw, isang manghahasik, isang binhe, apat na uri ng lupa, apat na uri ng puso, apat na uri ng buhay. At dito nagsisimula ang pinakaunang talinhaga ni Jesus tungkol sa kanyang kaharian. Isang kwento na hindi lamang magtuturo, kundi maglalantad kung sino talaga tayo sa harap ng Diyos. Dahil ang tanong ay hindi gaano kaganda ang binhe o gaano kahusay ang manghahasik. Ang tanong ay anong uri ng lupa ang puso natin. Habang siya'y naghahasik, sabi ni Jesus, ang ibang binhe ay nahulog sa daan. Dumating ang mga ibon at ito'y kinain. Ang iba na may nahulog sa batuhan kung saan manipis ang lupa. Mabilis itong tumubo, ngunit nang uminit ang araw, ito'y nalanta dahil walang malalim na ugat. Ang iba na may nahulog sa dawagan, tumubo ang mga tinik at sinakal ang halaman, kaya hindi ito namunga. Ngunit ang iba ay nahulog sa mabuting lupa, tumubo ito, lumaki at namunga 30, 60 at 100 beses. At pagkatapos sinabi niya ang isang linyang tumatagos hanggang ngayon. Ang may pandinig ay makinig. Hindi ito simpleng kwento tungkol sa pagsasaka. Ito ay kwento tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang manghahasik ay ang Diyos, ang binhe ay ang salita ng Diyos, at ang lupa ay ang puso ng tao. Ibig sabihin, hindi lahat ng nakikinig ng salita ay tumatanggap. Hindi lahat ng nakakarinig ay nagbabago. Hindi lahat ng nakakarinig ay namumunga. Pare-pareho ang binhe, pare-pareho ang manghahasik, pero magkaiba ang lupa. Ang binheng na nahulog sa daan, ito ang pusong matigas. Ito ang pusong sanay ng tumapak-tapak sa katotohanan. Ito ang pusong pag narinig ang salita, wala nang puwang para pumasok. May mga taong nakaupo sa simbahan, pero ang puso nila ay nasa labas. May mga nakikinig ng sermon, pero ang isip nila ay nasa problema, sa galit, sa kasalanan, sa sugat, sa distraction. Kaya, bago pa man makabaon ang salita, dinadagit na ito ng kaaway. Isang mensahe, isang paanyaya, isang pagkakataon, ngunit agad itong ninanakaw. Kaibigan, ilang beses ka nang tinawag ng Diyos pero hindi mo pinansin. Ilang beses nang kumatok ang langit pero pinili mong huwag buksan. Hindi dahil mahina ang salita, kundi dahil matigas ang lupa. Ang binhi naman na nahulog sa batuhan, ito ang pusong mabilis ma-excite, mabilis matouch, mabilis umiyak, mabilis magsabing, Lord, susunod na ako. Pero mababaw, walang ugat, walang lalim, walang paninindigan. Kaya kapag dumating ang init ng pagsubok, kapag may problema, kapag may tukso, kapag may hirap, natutuyo. Ilang beses mo nang sinabing, Lord, this time, seryoso na ako. Pero bumabalik ka pa rin, paulit-ulit at paikot-ikot. Hindi dahil masama ka, kundi dahil mababaw ang ugat. Ang kaharian ng Diyos ay hindi para sa panandaliang emosyon. Ito ay para sa mga pusong handang mag-ugat ng malalim. Ang binhi na nahulog sa dawagan, ito ang pusong tumatanggap pero kasabay nito ay may ibang mahal. Mga alalahanin sa buhay, pera, pangarap, ambisyon, takot at kagustuhan ng laman. Unti-unting sinasakal ng mga ito ang salita. Hindi ka tuluyang lumalayo sa Diyos, pero hindi ka rin tuluyang sumusunod. Nasa pagitan, nasa gitna, hati ang puso. Gusto mo ang kaharian pero ayaw mong bitawan ang mundo, at dahan-dahang sinasakal ng mundo ang buhay espiritual, hanggang sa isang araw mapapansin mo wala nang bunga. May anyo ng kabanalan pero walang kapangyarihan. At ang binhi na nahulog sa mabuting lupa, ito ang pusong bukas, mapagpakumbaba, handang magbago, handang magtama, handang magsisi at handang sumunod. Hindi perpekto, hindi walang problema, pero buo ang loob. At ano ang resulta? Bunga. Hindi basta bunga, kundi siksik, liglig at umaapaw. 30, 60, 100 beses. Ganito ang kaharian ng Diyos sa buhay ng taong lubusang sumusuko. Ngayon, hayaan mong itanong ko sa iyo ang tanong na ayaw sagutin ng karamihan. Anong uri ng lupa ang puso mo ngayon? Hindi noong dati, hindi kahapon, hindi last year. Ngayon, sarado ba? Mababaw? Hati? Or handang sumuko? Dahil ang kapalaran ng binhi ay hindi nakadepende sa manghahasik, kundi sa lupa. Ang kagandahan ng kwentong ito, hindi sinabi ni Jesus
kung matigas ka, wala ka ng pag-asa. Hindi niya rin sinabi na kung mabato ka, tapos ka na. Ang ibig niyang sabihin, pwede pang baguhin ang lupa. Ang pusong matigas ay pwedeng araruhin. Ang pusong mabato ay pwedeng bukayin. At ang pusong may tinik ay pwedeng linisin. At kapag hinayaan mo ang Diyos ang magproseso ng puso mo, magiging mabuting lupa ka. Kaibigan, ang kaharian ng Diyos ay hindi malayo, hindi mahirap, hindi komplikado. Ito ay nagsisimula sa isang pusong handang tumanggap. Ngayon, ang manghahasik ay muling lumalabas at sa sandaling ito, siya ay naghahasik muli. Ang tanong, saan babagsak ang binhi? Sa pusong matigas? Sa pusong mababaw? Sa pusong hati? O sa pusong handang sumuko? Dahil kapag pinili mong maging mabuting lupa, ang iyong buhay ay hindi na magiging pareho. At ang kaharian ng Diyos ay hindi na lamang magiging kwento, kundi karanasan.